Nakitaan ng low-level contaminants na mapanganib sa tao ang mga fish sample mula sa siyam na bayan sa Oriental Mindoro na tinamaan ng oil spill. Bukod dito, malaking banta rin daw ang oil spill sa marine biodiversity, food chain at turismo ng iba pang apektadong lugar. Yan ang unang balita ni Maki Pulido at Chino Gaston. Mula sa ere, kita na ang pangingitim ng pampang ng Pola, Oriental Mindoro at ang langis na papalapit sa Verde Island sa Batangas. Between Batangas and Mindoro, kalat na talaga siya. And it's really there, very near Verde Island already. Hanggang sa ilalim ng dagat, sa lalim na 400 meters, kung saan lumubog ang MT Princess Empress, bakas ang oil spill na banta ngayon sa kabuhayan ng libo-libong mangingisda at iba pang kumukuha ng kabuhayan sa dagat. Natuntun na ng remotely operated vehicle o ROV mula Japan, ang MT Princess Empress may 15 kilometro mula Hilaga, Silangan ng Mindoro. Sinuri ng ROV ang barko para tingnan kung ano-ano pa ang pinagmumulan ng tagas ng langis. Pang-locate lang at sabi may kakayahan siya mag-patch up eh. Kung halimbawa ang beho, ang maganda lang sa ROV, meron ka ng 3D image ng barko. So, pag magpaplano kang i-siphon o anumang action afterwards, maganda-ganda na yung basihan mo. Naasahan natin na makakapaglabas ng opisyal na report kumpanyang ito in 3 maximum of 5 days. Sa Incident Information Center website na nagbibigay ng update sa oil spill, sinabing patuloy ang ugnayan ng RDC Riald Marine Services sa mga otoridad at eksperto para mapigilan ang pagkalat ng oil spill. Pero bawat araw na tuloy-tuloy ang pagkalat ng langis, panibagong dagok para sa mga residenteng sa dagat umaasa. Hindi namin po alam kung kailan po matatapos ito. Sa bayan ng Pola, na isa sa pinakatinamaan ng oil spill, 11 barangay ang apektado. Bukod sa hindi nakukolekta yung mga debris, di dumadami ang nagkakasakit. Kasi di ba, until now, dapat na walang oil, nagka-oil na. But dati, konti lang yung oil nila. Biglang dumami ang oil. Madalang na rin daw sa patak ng ulan ang bumibili ng isda, kaya ang mga tindera lugi. Kaya desidido ang LGU na magsampa ng reklamo laban sa RDC Riald Marine Services. Wala pang bagong pahayag ang RDC pero nauna na nilang sinabi na gagawin nila lahat ng makakaya para maibsan ang impact ng oil spill. Nag-issue na rin ng sabpi ng DOJ sa Marina, Philippine Coast Guard at Philippine Ports Authority sa Limay, Bataan na pantalan kung saan kinarga ang 800,000 litro ng industrial oil para dumalo sila sa case build-up meeting at magpakita ng mga dokumento. Ayon naman sa DTI, may price freeze sa basic necessities sa mga lugar na apektado ng oil spill, partikular sa Pola, Nawan, Pinamalayan, Gloria, Bansud, Bongabong, Rojas, Mansalay at Bulalakaw sa Oriental Mindoro. Sa Verde Island sa Batangas, kung saan 3 barangay ang apektado ng oil spill, naglalagay na ng oil spill boom sa mga bakawan sa Barangay San Agapito para mapigilan ang pagkalat ng langis. 14,000 square kilometers ang lawak ng karagatang sakop ng Verde Island Passage. Nasa 200 ang coral species na matatagpuan dito na bumubuhay sa halos 2,000 marine species, pati na mga endangered o nanganganib ng mawala sa mundo. It also includes mangrove forests, seagrass beds, and world-famous coral reefs. In these coral reefs, you find the highest marine biodiversity on the planet. Sa aerial survey ng Philippine Coast Guard, nakitaan na rin ng oil patches ang 2 barangay ng Tingloy, Batangas, isa sa pinakasikat na diving spot sa bansa. Binabantayan ngayon ng mga bayan ng Bawan at Mabini. Hanggat hindi napapatch up yung butas ng barko at hindi natin nakokontrol, parang everything is possible. Ang mga kinulektang water samples ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources mula sa siyam na bayan ng Oriental Mindoro, nakitaan na ng traces of petroleum products pero nakapaloob pa rin ang level nito sa standard ng DENR. Meron na ring low-level contaminant sa mga nakuhang fish sample na mapanganib sa mga tao at ibang living organism. Wala pa raw katiyakan ang kanilang pagsusuri sa usaping food safety kaya't patuloy nila itong pag-aaralan. Para sa Grupong C Institute, ang pinsala nito sa food chain ang isa lang sa mga long-term effect ng oil spill. The oil breaks up into other compounds, no? And it enters the food chain. So these toxins accumulate through the food chain
And as you go higher and higher the food chain up to us and other predators like sharks, no, tumataas actually yung concentration ng toxins na to. Ito ang unang balita, Maki Pulido. Chino Gaston para sa GMA Integrated News. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.